God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Ako po ay bumabati muli sa inyo ng magandang araw sa inyo pong mga taga-subaybay at patuloy na nakikinig sa programang ito po ng Life and Grace. Tayo po ay excited lalo ngayon kasi tayo po ay nasa halos kalahati na ng ating pong book study na ating pinag-aaralan na How to Become a Water Walker. Kamusta po kayong lahat? Kababalik ko lamang po mula po sa isang mission trip sa Pilipinas, and I just want to thank all of you who have welcomed me and received me there in the Philippines. Kami po ay galing dyan sa Davao, sa Nueva Ecija, sa GMA, sa Binyan. Nakarating din po ako ng Taguig at marami pa po tayong napuntahan para po doon sa mga tumanggap sa atin at nakipag-isa sa ating pagmiministeryo. Sa PCEC po, maraming salamat po sa inyong lahat. So tayo po ay nasa lesson number 7 at ang pag-uusapan po natin ngayon ay may pamagat na How are you asking? O papaano ang iyong pagtatanong? Ito po ay patungkol sa ating pagtatanong sa Panginoon. At sa episode pong ito, sa araw na ito, ay mapag-uusapan natin at matututunan natin na importante po kung paano tayo magtanong sa Panginoon ng mga tanong at malaman natin ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat kapag hindi po natin ito naintindihan, kalimitan nami-miss out natin na mapakinggan ang tinig ng Panginoon. So with an open heart, I would like you to carefully listen to what God will personally reveal to you. But nais ko pong magbalik tanaw po tayo sa atin pong huling lesson na si Jesus po ay sinabihan niya ang kanyang mga disciples at siya po ay nagsalita sa kanila na kanyang sinasabing, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." At nakita po natin yung positive response ni Pedro. Alam niyo po, ang faith ay tinatawag nating faith is our positive response to God. So si Pedro po ay sumagot sa Panginoon at ito po ang sinasabi ng Mateo Kapitulo 14, talatang 28. Sabi po sa wikang Ingles, "And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water." Ito po ang sabi ni Pedro. Sa wikang Tagalog po ay ganitong pagkakasalin. Sumagot sa kanya si Pedro, "Panginoon, kung ikaw po iyan, papuntahin mo ako diyan sa iyo sa ibabaw ng tubig." Tingnan po natin at pinag-aralan din po natin ang sagot na ito ni Pedro kay Lord. At there is an obvious na pangyayari po. There is something obvious na nangyari po dito kay Peter na siya lamang po out of the other disciples na kasama niya po sa bangka ang nakakita. Peter was affected in a supernatural way by his encounter with the Lord. He was able to detach himself from his own personal dilemma and focus on the miraculous na ginagawa ng Panginoon at ipinapakita sa kanya. Alam niyo po, si Peter po ay tumawag sa Panginoon and he started making a demand on God's power. Sabi niya, in essence, "Panginoon, papuntahin mo ako diyan sa iyo sa ibabaw ng tubig." Mas pinili po ni Pedro na pansinin ang himalang ginagawa ni Jesus kaysa pansinin ang problema o ang bagyong nararanasan nila. Ang focus niya ay nasa kapangyarihan ni Lord na gumagawa ng mga himala at hindi sa takot na mamamatay siya dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Isa pong conclusion ang iniwanan natin nung nakaraang episode at narito po ang conclusion nito. Sabi natin, in order to become a water walker, you must first get out of yourself. You must unplug from your own personal problems and the fear about what is happening to you and focus on God. Hindi mo pwedeng pabayaan na ma-overwhelm ka na lang at kainin ka ng sarili mong problema na sa akala mo ay napaka-imposible, that you lose sight of the Lord and what He can do. Dahil
lagi pong may magagawa ang Panginoon sa kahit anong problemang kinakaharap mo. Para kang nakatingin sa dalawang picture frame o sa dalawang TV screen. Isa yung pangyayari sa iyo at isa yung ipinapakita sa iyo ng Panginoon. Hindi mo sila kayang tingnan ng sabay. Alin sa dalawa ang titingnan mo at bibigyan mo ng pansin? Alam nyo, you can get to a point where you look and think about your own situation so much that you forget the miraculous power of God. And if you are going to be a water walker, you must get your focus off your circumstances and look to God for something more. When you see that all the natural possibilities are not working, you need to look for something more, and that something more can be seen in the miraculous, in the supernatural na tanging ang Diyos ang makapag-provide sa iyo. So balikan po natin ang Matthew chapter 14 verse 28. Dito po si Peter ay meron pong nakita. Peter had seen something more sa Panginoon. And although Peter had a good intentions po dito, notice kung paano niya po binalangkas ang kanyang tanong. Notice how Peter worded his question. Matthew chapter 14 verse 28, Panginoon, kung ikaw po iyan, papuntahin mo ako diyan sa iyo sa ibabaw ng tubig. Ipinapakita po ng verse na ito na gusto ni Peter na magawa niya ang ginagawang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Alam nyo, napakaganda po na ito, napaka-noble na ito at hindi po ito masama. However, the way he asked this question was incorrect. He basically asked Jesus, if it is you, bid me to come to you on the water. Sa Tagalog po, kung ikaw po iyan, Lord, papuntahin mo ako diyan. Assuming na ikaw si Jesus, paano mo sasagutin ang tanong na ito ni Pedro? Paano ito sasagutin ni Jesus ng ibang sagot? Pwede kaya niyang sabihin kay Pedro na, Peter, wait lang ha, it is not me, don't come. Pwede po ba yun? Sasabihin ni Lord, hindi ako ito Pedro, huwag kang pumunta dito sa akin. Totoo naman pong si Jesus siya. What if it is not God's plan for Peter to walk on water? Dahil posible na hindi ito ang God's best para sa kanya. However, the way Peter asked this question didn't leave Jesus many ways to answer it. Kung iba lamang sana ang pagkakatanong ni Pedro at ang sinabi niya sa Panginoon ay ganito, Lord, kung gusto mo po ba akong lumakad sa ibabaw ng tubig papunta diyan sa inyo? Kung ganito po ang pagkakatanong ni Pedro, ay pwedeng ibang sagot ang matanggap niya mula kay Jesus. Jesus could have responded, well, Peter, ako na lamang ang pupunta dyan sa kinaroroonan mo at sabay na lamang tayong tatawid hanggang kabilang ibayo and everything will just be fine. Pwede pong ganun sana ang sagot ng Panginoon. Pero hindi po ganun ang tanong ni Pedro. Ang tanong ni Pedro ay nag-iwan sa Panginoon ng iisang kaparaanan kung paano siya sasagutin. Alam niyo po, malimit niyo po akong narinig sa aking pagtuturo sa mga iglesia, sa mga mananampalataya ng ganito. Una, palagi ko pong sinasabi, don't ask God the things that He has already given you. O huwag na nating hingin sa Panginoon ang mga bagay na naibigay na niya sa atin. Anong ibig kong sabihin dito? Yung paghingi natin ng katubusan, karunungan, kabanalan kay Lord. Sabi pa natin, Lord, pakabanalin mo po kami. Gawin mo po kaming righteous sa inyong harapan. Please understand na kapag sinabi kong nauunawaan ko po kayo kung ano ang gusto ninyo. Ngunit, ang salita po ng Diyos ay ganito ang sinasabi. Sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 30, ang sabi po doon ay, ngunit dahil sa Kanya, kayo ay iniugnay kay Kristo Jesus, na para sa atin ay naging karunungan mula sa Diyos at naging ating katuwiran, kabanalan at katubusan. So, ang ibig sabihin po nito, si Kristo na tinanggap natin kung talagang kinikilala natin ang nangyari noong pong tayo ay maborn again, si Kristo na tinanggap natin ay naging katuwiran natin.
Ang ibig sabihin, siya rin ang naging kabanalan natin. Siya rin ang naging karunungan natin at katubusan natin. Ang ibig sabihin nito, mayroon tayo ng mga ito. Then why ask God for these things? Pangalawa po, don't ask God to do something He is the one asking you to do. O huwag na nating ipagawa kay Lord ang mga bagay na siya ang nagpapagawa sa atin. Again, ano pong ibig kong sabihin dito? Malimit kasi we are praying, asking God to save our family members na hindi pa believers. But God has already provided for that salvation of the whole world. Huwag kang mag-pray na para bang hindi pa kumikilos si Lord sa pagliligtas ng kamag-anak mo. Kumilos na ang Diyos noong ipadala niya si Jesus, ang kanyang anak, para mamatay sa krus at tubusin tayo sa pagkakasala natin. And that was more than 2,000 years ago. Ang panalangin natin ay kagaya ng itinuro ni Jesus. Sabi niya sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38, sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magsugo siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang prayer natin ay dapat ganito, Panginoon, magpadala ka po ng taong makakapag-share ng gospel para makarinig ang nanay ko, ang tatay ko, ang tiyuhin ko, ang pinsan ko, para makarinig sila ng mabuting balita ng kaligtasan. At alam niyo po, mas maganda kung ikaw mismo ang tatayo sa pananampalataya at ikaw ang makakapag-share ng mabuting balita sa nanay mo. Ganon din ang prayer natin kapag may sakit ang ating kasambahay. Sasabihin natin, Lord, heal my son from sickness. Samantalang ang bilin sa atin ng Panginoon ay, sabi niya sa Matthew chapter 10, verse 8, ang mga may sakit ay inyong pagalingin. Sabi niya, ang mga patay ay inyong buhayin, ang mga ketongin ay inyong linisin, at ang mga demonyo ay inyong palayasin. Tinanggap ninyo ng walang bayad, ipamigay ninyo ng walang bayad. Sabi niya po sa Mark chapter 16, verse 18 ay ganito, ipapatong ng mga naniniwala ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at gagaling ang mga ito. Ang kalimitang dahilan kung bakit di natin ito nagagawa ay dahil hindi natin alam ang mga bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon at ang mga bagay na Kanyang ipinag-uutos sa atin. Ang malinaw na sagot, hindi natin napag-aaralan ng husto ang salita ng Diyos o hindi ito na ituturo ng tama sa atin. Hindi ko po sinasabi or kiniklaim na alam ko na ang lahat ng bagay sa Biblia. Ako man ay marami pa ring dapat maunawaan. Subalit kaya kong sabihin na mas may alam ako ngayon kaysa sa dati. At napapakinabangan ko ito sa aking sarili. So balikan po natin ang sagot po ni Peter nung sinabi niya, Panginoon, kung ikaw po iyan, papuntahin mo ako diyan sa ibabaw ng tubig. The way Peter asked this question was incorrect. Maaaring hindi talaga ito ang kalooban ni Lord na lumakad siya sa ibabaw ng tubig. At maaaring hindi ito ang God's best para sa kanya para sa pagkakataong iyon. But Peter specifically asked, Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo ako diyan. Hindi po pwedeng sagutin siya ni Lord ng hindi ako ito kaya hindi ka pwedeng pumunta dito. The way Peter asked the question left Jesus no other option for a different answer. Si Lord ay Diyos ng katotohanan. Wala pong pagkunwari sa Kanya at wala rin pong pagpapanggap sa Kanya. Kaya't ang naging sagot niya sa sinabi ni Pedro na kung Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo po ako diyan, ay in essence, ang sabi ng Panginoon, ako ito, pumarito ka. Yun lang po ang po pwedeng isagot ng Panginoon. And while we don't know what could have happened, we do know that Jesus simply told Peter, come, pumarito ka. Yun po ang sabi ng Panginoon sa kanya. Kaya nga po, napakahalaga ang malaman natin kung paano tayo nagtatanong kay Lord at paano natin mauunawaan ang kanyang kalooban sa ating mga buhay, or we will miss out on hearing God's voice. Kung tumutugon ka sa Panginoon sa pananampalataya at you are stepping in faith sa Panginoon for something miraculous, sa isang bagay
na napakalaki na pinagdidesisyonan mo sa buhay mo ngayon. Kailangan mong maisigurado na pinangungunahan ka ni Lord na gawin mo ito instead of you backing Him into a corner. Siguraduhin mong involved siya sa ginagawa mo. Hindi ka pwedeng mag-step in faith na tumatalon ka mula sa penthouse ng isang mataas na building at sasabihin mong ililigtas ka ni Lord sa anumang kapahamakan kung wala ka namang tinatanggap na salita mula sa Kanya. Alam niyo po, when I decided to quit my managerial work at a factory in the Philippines and go on a full-time ministry, it was really a huge decision for me. I was 41 years old then. Many people thought I am crazy making a foolish decision to quit my job. I have been even told by pastors who are senior to my position not to quit my job because the church could not compensate my present salary. But I am sure of what the Lord was leading me to do. He's been dealing with me for quite a while. Medyo natagalan nga lang po ng kaunti dahil to be honest, may epekto rin ang sinasabi ng mga tao sa paligid mo. And that is why ang tanong ko nung kapanahon ng yon sa Panginoon ay, Lord, Panginoon, gusto mo po ba akong maging full-time pastor, then magutom naman ang pamilya ko? Kaya nga po, tinatanong ko rin, how else could God answer that question? Sasabihin ba ni Lord sa akin, sige, maglingkod ka sa akin at hayaan mo na lang magutom ang pamilya mo? No, hindi po ganun. Interesado si Lord sa kalagayan ng aking pamilya habang ako po ay sumusunod. Hindi ganito magiging sagot ni Lord. And that was a wrong question to ask. Although I don't exactly know everything then, but I am sure that He is leading me to do it, and because I am so in love with the Lord, I am receiving words from Him. I am completely overwhelmed with God's peace, and even though it was not a smooth sailing journey, He has always been with me, and that is enough for me and my family. Looking back, I can honestly say that was one of the best decisions I have made in my life. Dahil nakarinig ako sa Panginoon at humakbang sa pananampalataya sa pagsunod sa Kanya. Truly, when God guides, He provides. And if you are like me and you are thinking of serving God and asking Him, Lord, do you want me to serve you by being in a full-time ministry or not to serve you at all? Kung ganito ang klase ng tanong ninyo, ang siguradong sagot sa iyo ni Lord ay, go and serve me. But it is possible na mas piniprepare ni Lord na manatili ka sa work mo o sa business situation mo and serve Him that way. You need to be careful that what you're stepping out of the boat and believing for is truly God's leading sa buhay mo, and it is not just a result of your misunderstanding sa Panginoon o confusion sa buhay mo. Dahil kapag sigurado ka sa sinasabi sa iyo ni Lord, there is more than enough power in His Word to overcome any problem you may have. Maging ito man ay patungkol sa finances mo, maging sa relationship mo, sa kalusugan mo, at sa iba pang parte ng buhay mo. You must step out of your boat at humakbang ka sa pananampalataya. Gumawa ka ng desisyon ngayon na anuman ang sabihin sa iyo ni Lord, ito ay iyong paniniwalaan. Umaasa po akong may natutunan kayo ngayong araw. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Ako po ay nagpapaalam na nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!